Milyon-milyong ari-arian na ang napinsala dahil sa ulan at bahang dulot ng bagyong Krising at ng habagat. Kaugnay niyan, patuloy rin ang pagbabantay ng Philippine Atmospheric, Geographic and Astronomical Services Administration o PAGASA sa kasalukuyang kalagayan ng panahon. Ang detalye ating alamin sa report ni Jap Regala. Tuluyan nang naging tropical storm ang bagyong Dante sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay Philippine Atmospheric, Geographic and Astronomical Services Administration Weather Specialist Engineer Benison J. Estareja, inaasahan na bukas ay lalabas din sa PAR ang bagyong Dante. Northwest or paangat na pakaliwa, babagtasin po sa susunod na 2 araw ang northern portion ng Philippine Sea. At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din dito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-i-enhance ng southwest monsoon. Kasabay niyan, naging bagyo na rin ang binabantayang low pressure area sa loob ng PAR na pinangalan ng bagyong Emong. Kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direksyon, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Hindi rin inaalis ng PAGASA ang tsansang maging tropical storm ang bagyong Emong. Patuloy namang binabantayan ng PAGASA ang isa pang low pressure area sa labas ng PAR. Nilinaw din ng PAGASA na hindi ito tatama sa lupa. Yung isa naman pong low pressure area na sa may malapit sa Southern Guam, ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga, more than 2,200 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Kulay pula, ibig sabihin po mataas ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression din po or mahinang bagyo. Pahilaga po or hindi naman siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, umabot na sa higit 460 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Krising at ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isa sa malubhang tinamaan ay ang sektor na agrikultura at infrastruktura. Isa rin sa mga rehiyong malalang napuruhan ay ang Ilocos Region, Western Visayas at Mimaropa. Umabot na rin sa higit 2,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.